So, dito sa Lab 3, yung restaurant management system, step 1 ito, gumawa tayo ng menu. Initialize natin yung list. Sa loob niya, yung mga element is isa ding list. So, lahat ng element, meron siyang string and then integer value. And then, gumawa tayo ng function na print list. Ang parameter niya is list. Tapos, i-loop natin yon. Kunin natin yung mga element dun sa list. Then, piprint na natin yung index 0 at index 1 ng element. So, kung ang list natin is yung menu, ang element niya is yung burger, 120, and then price 60. So, index 0 nun is burger, index 1 is yung integer value na 120. So, ayun, burger 120, price 60, pasta 150, steak 350, iced tea 50. Tapos, print lang natin yung menu. Step 2, nag-append tayo ng isang list. Value niya is pizza and 200 sa last na index ni menu. So, sa dulo. And then, nag-insert tayo sa index 1 ng another dish, soup of the day, 90. So, kung nag-insert tayo doon sa index 1, yung dating element na nasa index 1, mapupunta siya sa index 2. Ang dating element na nasa index 2, mapupunta siya sa index 3. So, mag-shift yung indexes pa right side. And then, kuha tayo ng dish and price na user input. Append natin yun kay menu. Pero bago natin i-append, lalagay natin siya sa list. Since ganun yung format, katulad ng pizza at 200. Then, updated menu, print na natin. Step 3, mag-gulp tayo kay menu, kunin natin lahat ng element, yung item. If yung first item is price, yung index 0 ni item is price, i-remove natin yung item sa menu. So, gagamit tayo ng remove function. Ang remove function, nagtitake siya ng value, hanapin niya yung value kay list, and then i-remove niya. So, pagka-remove, lalabas na tayo ng loop. Pagkalabas ng loop, gawa tayo remove item, and then ang value niya is menu.pop -1. So, ang argument ni pop is index. So, kung ano yung nasa index -1, index -1, which is yung last element, tatanggalin niya yun sa menu, and then i-return niya kay remove item. And then, ayan, print lang, ulit. Step 4, mag-sort tayo. Meron tayong dalawang sorting dito. Yung naka-reverse at saka yung hindi. So, gumawa tayo dito ng .sort and then yung key is ang value niya is function. So, gumawa tayo dito ng lambda which is shortened function. Shortened function. And then, makikita nyo dyan, x colon x index 1. Yung x natin, ito yung parameter. Yung x index 1, ito yung element. Yung i-return natin. So, ano lang siya? Kunwari, depth, tas depth, sort, parameter niya is yung x, which is yung item or yung element na nasa menu. And then yung element na yun, isa siyang list, diba? So, ang return natin is yung item index 1. So, element index 1, which is yung price. So, yung price yung pinaka, element na isa-sort. So, gano'n lang yun. Yung price lang. So, dahil sort lang to, ascending, lowest to highest. So, print lang natin ulit sorted, lowest to highest, ascending, and then, magsisort tayo ulit. Pero this time, naka-true yung reverse. So, descending, highest to lowest. Tapos, print na natin, reverse price list. Tapos, ayun, step 5, search dish. Ito yung user input natin ulit. Pagka naglagay tayo ng dish name dito, magta-title case siya. Ginamit natin itong title case para pag naghanap tayo sa mga item, makuha natin. Since lahat ng dish name sa loob ng item is title case. Ayan, title case yan lahat. So, para mag-equal ba? Ito, naglagay lang tayo dito ng, ayan, pound equals to false since maghanap tayo. Initial value is false. And then, pag nag-loop tayo sa item, ay sa menu, kunin natin yung item. If search dish in item, meaning, kunwari, ang search dish natin is price. If yung price nasa loob nitong list, true. Pag wala, false. So, ganun lang yan. So, pag nag-true to, piprint niya, search dish price is item index 1, which is yung price, and kukunin niya yung index using index function. Itong index function, nagtitake siya ng value. So, hanapin niya yung value sa loob ni list, and then, ibabalik niya yung index ng value.
So, kung nahanap niya to sa index 1, babalik niya index 1. Kung index 2, index 2. Then, pag nag-true to, tapos natapos na yung print, found will be true. And then, magbe-break. Tapos na yung loop. If, kunwari, natapos yung for loop nang hindi nagtutrue ang found, magpiprint to. Item not found on the menu. Kasi, if not found. Not false, making true. Then, gumawa tayo dito ng dishes na list and count equal to 0. Gagamitin natin to para bilangin yung mga prices na above 100. So, nag-loop lang tayo ulit kay menu for item and menu. If item index 1, which is yung price, is greater than 100, i-append natin siya kay dishes. So, lahat ng element ng dishes is above 100 yung prices. And then, magpa-press 1 tayo kay count, increment. Ayun, print lang natin ulit. Dishes above 100, dishes. Tapos yung total count is yung kung ilan yung na-append natin. So, step 6, gumawa tayo dito ng variable na desserts, which is a list ulit. Tapos yung element niya is list ulit. So, parehas lang doon sa menu. And then, in-extend natin to. So, menu.extend desserts. So, lahat ng element ng desserts mapupunta sa dulo ng menu. So, kunwari, dalawang element, ice cream cake slice. So, yung ice cream cake slice mapupunta dito sa dulo. So, dalawang element yung naduktong. Okay, yun. Tapos, nag-print lang tayo ulit. Standard price list. Step 7, gumawa tayo ng list na orders. Tapos, gumawa tayo ng loop. While true, tapos kuha tayo user input, dish order. Ito yung order ni customer. So, naka-title case siya ulit, katulad sa search dish, para mahanap natin. And, kapag yung input is done, magbe-break tayo sa while loop. And then, if any dish order in item for item and menu, ang ginagawa nito, ng any function, kapag true yung nasa loob, ibabalik niya na agad kay if condition. Kapag wala pang true, hintayin niya yan. Hintayin niya matapos yung for loop sa loob. And then for item and menu, mag-loop tayo kay menu, kunin natin lahat ng item, tapos i-evaluate natin kung yung dish order ba is nasa loob ni item. Once na mag-true yan, magiging true yung any. So, mag-a-append tayo kay orders ng dish order. Kapag natapos yung for loop dito nang hindi nagtutrue, false to. So, dito tayo sa print statement. Sorry, item not available kapag di nahanap. And then, print lang natin yung ordered items. Print order in orders. Print order. So, ang inappend lang kasi natin dito is string variable. This is dish order. So, hindi natin pwedeng gamitin yung function na print list. Kasi lang siya. List lang siya na ang value is string. Step 8. Ito na yung order summary. So, gumawa tayo dito ng list ulit. Order summary, total bill is equal to 0. Gagawin natin dito, kukunin natin lahat ng prices, ipa-plus natin kay total bill. So, for order in orders, mag-loop tayo kay orders, kunin natin lahat ng order. And then, sa nested loop, kunin natin lahat ng element ni menu. If yung order ay nasa item, katulad ng nung condition dito kanina, if this order in item. So, kapag nakita natin uli yung order sa menu, ay sa item, i-append natin siya sa order summary, yung buong item. Kasi yung item, meron siyang price. So, ayun. And then, pag true yan, magpa-plus tayo ng price kay total bill. Then, lahat yun. Lahat ng order. Magpa-plus ng prices kay total bill. And then, mag-a-append kay order summary yung item. Which is yung dish name kasama yung price. And then, order summary, piprint lang natin yan. And then, step 9, copied menu equals menu.copy. So, ika-copy niya lang yung menu para hindi maapektuhan kapag nag-edit tayo doon kay copied menu. Kapag di kasi tayo gumamit ng .copy tapos nag-edit tayo kay copied menu, maapektuhan yung menu. Okay? And then, nag-clear tayo, menu.clear function. So, tinanggal natin lahat ng element kay list, kay menu. Then, print lang natin. So, copied menu, ayan yung original, yung value kanina. Tapos yung original menu is empty na. So, as you can see, hindi sila parehas ng value since yung copied menu is
gumamit siya ng copy function. So, run natin. Enter dish name, hotdog. Kapag, ayan, hotdog, 100 yung price. Taas tayo. So, ayun. And then, no, wait lang. Parang may nawala. Eto. Nawala yung title. Na ando ata. Ayan. Hotdog. 100. Kapag nag-print yung menu ulit, yung hotdog, naka-title case para madali siya mahanap. So, ayan. Updated menu. Hotdog. May pizza na. May soup of the day. Tapos, sa pangalawang updated menu, nawala yung last index, which is yung hotdog na inad natin. Nag-pop kasi tayo. And then, sorted price list. Ayan. Ascending. Lowest to highest. Tapos, reverse price list, descending, highest to lowest. So, enter dish to search. Hanapin natin ngayon yung hotdog. So, wala. Item not found in the menu. So, dish is above 100. Ito na. Ayan yung mga above 100. Apat sila. And then, extended price list. Ito na. Yung dessert, yung dalawang item, nasa dulo. And then, mag-order na tayo. So, order natin ice cream. Ice cream, iced tea, cake slice, tapos done. Kapag done, mag-stop na yan. Mag-stop na siya taking order. And then, magka-calculate na tayo. Yan. So, kapag done, nilagay niya yung ordered items, yung mga pangalan, tapos yung order summary, ito na yung resibo. So, ice cream, $80, iced tea, 50, cake slice, 95, total is 225. 225. Tapos yung sa copied menu, ito yung original na list na yung menu kanina. Before natin siya i-clear. So, ayan, makikita nyo yung menu dyan is yung empty. Tapos yung copied menu, yung marami. So, ayun lang. Nice one.